intriga ng mga artista, hindi namin ipapakilala. Bahala ka nang humusga. Ngayong hapon sa Showbiz Central, mga artistang naiipit sa love triangle. Ating pag-uusapan at papayuhan. Usapang mainit pa sa summer, kasamang isang love expert, isyong nakakapaso, eksklusibong todo. Yung mga love advice, Eto di ba? na, talaga nga naman, love. Ayun, ngayong Easter mga kapuso, hindi pa rin tayo magpapahuli sa mga malulupit na intriga at dahil nga Pasko ng pagkabuhay ngayon, susubukan nating paghilumin ang mga sugat ng mga pinakamainit na showbiz love issues. Ang galing mo na Pagsilumin, magtagalog. diba? Pressure. Thank you, Grabe naman, ba't writers. kailangan naman maging malupit? At para Oo. syempre magawa natin yan, kailangan natin ng tulong ng isang expert. Eto na nga sinasabi, nako, live na oo, live tama. again. Sa akin yung magtanong para mapariwara buhay ninyo. Oo. Oo, ibang-iba pag live, diba, Papa Jack? Nakaka-nervyos. But anyway, Radio Jack. Pero ang eto na. host. Huwag nating kalimutan. Oo. Ang una nating issue, Peach, itong love advice kay Papa Jack. Ang una dyan, Papa Jack, meron daw tayong model actor na napapabayaan na di umano ang kanyang trabaho dahil daw sa kanyang girlfriend. Okay? Panoorin mo. Ito na, panoorin natin. Let's watch the VTR. Model actor, mas gustong makasamang girlfriend kesa magtrabaho. Matindi nga daw ang pagkahumaling nitong si model actor sa kanyang girlfriend na nakatutok so ang ganda. Imbis na nakakatulong sana ang pagkakaroon ni model actor ng isang sikat na girlfriend, mas lalo pa raw nagiging baraki dahil hindi na raw siya maasahan ng manager kapag in love. Nagbago daw ang working attitude nitong si model actor simula nang mapasok sa relasyon. Natanggihan na daw ang mga trabahong binibigay sa kanya. Basta makasama lang ang kanyang girlfriend. Showbiz love issue number 1. Baliw sa pag-ibig. Baliw sa pag-ibig na apektuhan na raw ang trabaho, Papa Jack. What can you say? well, for one, lahat tayo baliw sa pag-ibig. Lahat tayo, di ba, bulag kapag nagmamahal tayo. Ang nakakatakot na part dun sa kanilang partnership, baka yung girl ang mawalan ng karir. Kasi yung guy, alam niya ginagawa niya, happy siya sa pagpapabayaan niya, di ba? Kasi he gets something. Pero yung girl, baka mahatak Kawawa niya. naman. Huwag naman kalimutan ng career. Sana wag siya mag-commit. Or wag mandamay, wag mambitin. Kasi Diba? parehong nasa showbiz itong Kaya nga. couple na pinag-uusapan natin. Ano? Itong model actor, mas baguhan. Itong actress talagang matagal na sa industriya. So maraming nagsasabi na sa pagkasobrang in love nitong si model actor, baka maapektuhan itong newfound fame niya. Yun. Ang nakakatakot na part kasi dito, di ba, baka mamaya dun sa along the way habang, alam, lagi sila magkasama, hindi na niya ma-value yung pagkakataon. Kasi hindi naman lahat ng tao magkakaroon ng pagkakataon to be in the showbiz, di ba? Tapos naandyan ka na. Di ba? It's just a matter of delegating yung oras mo. Girlfriend, trabaho. Kasi may time Balance naman talaga eh. May At saka, time naman. Dumating naman sa Pero dito sa kwentong ito, Oo, kasi sa kwentong ito, pati raw yung management, ayan, takot na. naaasar na. Sa sobrang parang binabaliwala na raw talaga ang trabaho dahil dito sa girlfriend. Sana Yun may ang time management nakakaya. and know your priorities. Ako, piece of Tulad ng advice sinabi para mo, sa oo. manager, bawasan mo ang racket. Oo. Siyempre, sayang the opportunity. Ang daming gusto mag-artista. Oo, kapag hindi mo nakikita yung yung pwedeng resulta ng ginagawa mong negligence, baka mamaya, di ba? Dapat ipakita mo na. Pag ito ginawa mo tuloy-tuloy, Baka mamaya makita ng management na ayaw mo na. O di wag, maraming may gusto. tama. Diba? Agad-agad pang palitan. Oo. May gigil tayo eh. Oo. Hindi, tsaka para sa sarili din niya, kailangan lahat tayo, syempre may career, di ba? Pero kay fear For mo, ourselves. For mas takot ako dun sa, para sa girl kaysa dun sa guy. Okay, ito na mga kapuso. Next Huwag issue, tayong let's watch pabigat, this. kumbaga. Young stars, pilit itinatago ang kanilang tunay na relasyon. Halata naman sa dalawang young stars na ito na parehong produkto ng isang talent search na may relasyon sila. Madalas din silang makitang magkasama na sweet sa isa't isa. Medyo masama nga daw ang loob ni young actress dahil kahit in love sila sa isa't isa, ay hindi nila ito maipagsigawan sa buong mundo dahil sa pinagbawalan daw sila ng kanilang mga manager at wala daw umanong maitutulong sa career ng isa't isa, lalo na kay young actor na binibuild up ngayon para maging mas sikat pang artista. Showbiz love issue number 2, lihim na pag-ibig. Okay, lihim na pag-ibig. Ito, Peach, alam ko, madalas ito sa showbiz, Papa Jack. Ang Yun mga, na yung clue. Oo. Itong mga ganito na young stars, pinagbabawalan ng mga managers kasi nga, either may binibuild up na ibang love team or may maapektuhan. At ikaw, Peachy, what can you say about that? Tungkol sa kanila, kung Sa, sa...
Oo. Sa hindi pa sa Di ba pagdi-deny. normal sa showbiz yan? Oo. Na Yung pagdi-deny. pinapatago ng managers. Oo. Ikaw, Papa Jack, kausapin mo yung dalawang young stars na ito. Depende kasi, basta sundin mo na siyempre manager mo, di ba? Or pilitin mo kausapin para at least alam din niya kung saan ka nang gagaling, di ba? So, pero may damage control, di ba, Papa Oo. Jack? Kausapin mo sila, Papa Jack. Walang pagkakaiba yan nanunutong dalawang to ngayon Wala kasi pagkakaiba yan doon sa estudyante ka na gusto mong magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Sabi ng magulang mo sa'yo, masisira pag-aaral mo. Diba? So walang pagkakaiba yan sa may career ka. Gusto mo magkaroon ng love life. Ang punto doon, kung gusto mo magkaroon ng career tapos ng love life, Riga, kasi nandiyan ka showbiz eh. Kumbaga merong parameters na pa pwede mo lang i-exploit yung sarili mo bilang partner ng isang tao. Ngayon kung feeling mo yung pagkakaroon mo ng relasyon ay nagiging sagabal dun sa kaligayahan mo sa pag-ibig, mamili ka. Ako Mamili naman ka. coming from the Agad-agad, showbiz. mamili ka. Coming from the showbiz point of view, kasi si Papa Jack talagang reality yan. Pagdating naman sa showbiz, syempre, you also have to comply with management. Tama. Kasi Oo. yung career mo, yung show, yung kontrata mo, ang yung mga projects ay talagang Commitment. maapektuhan pag ikaw ay hindi sumunod sa iyong management. Sinasabi ko dito, di ba? Kung feeling mo, kasi parang kinumpara ko sa estudyante, di ba? Kung estudyante ka at nagkaroon ka ng boyfriend, Kumbaga, do your huwag mong sasabihin na, obligation, kumbaga. Huwag mong sabihin na, ay, ayoko na sa relasyon natin kasi nasira pag-aaral ko. On the first place, dapat hindi ka nagkaroon ng kasintahan kung alam mo na maapektuhan yung ginagawa mo sa buhay. Or live with the Ang lupit sacrifices. naman. Yeah, Ayun. di ba? Diba? Sacrifice is Ganun the lang only yun. language of love. Sabi ni Father. Oh, eto na. Go, Peach. Ikaw. Yung Ay, next nako. na issue. Ano ba yan? Papa Jack, ito naman ang bitbit kong chika tungkol ito sa isang sexy actress na naudlot ng kasal. Ah. Tapos nalilink na rin siya sa mga bagets, sa mga mayayaman. Marami naliligaw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok sa panibagong relasyon. Yes, single pa rin. Si sexy actress at this point in This her lovable, life. sexy actress. Dapat na ba siyang makipagrelasyon? Yun ang maganda pag babae Okay ka. lang ba kahit mas bata sa Yun ang maganda pag babae ka. Kasi pag babae ka, meron kang karapatan na magpaligaw sa marami at mamili. Ganun ba yun? Pag lalaki kasi hindi mo pwede kayo manligaw ng 4 sabay-sabay. Babaero kami nun. Sabagay, no? Pag babae ka, di ba, you have the chance to weigh your options, di ba? Oh, ayan Pwede na. kang Mga Especially for, shooters dapat especially for this nakakaintindi. beautiful, sexy actress, I'm sure maraming nakapaligid. Siyempre, pag ganun kakaganda, tapos baka dumaan sa pagkakataon, isip mo, baka bitbitin na lang, parang trophy lang ako nito. You can pick and Parang choose. humihina ang boses mo. Di ba? So, wala na masama. May masama ba doon kapag nakikipag-date ka lang? Saan? I think I know this sexy actress. Aha. Ako, sabihin mo sa akin kasi. Sige, I will let you know later, Peach. Oh, at least maliwanag na pwedeng mga babae manligaw. Para sa akin, para sa akin. Magpaligaw. Walang Ang lalaki, isa lang ang magpaligaw. ligawan. Kahit na 20 pa yan, magpaligaw kayo. Okay lang. Okay lang yan. Okay, there you go. Sana Maniligaw. po mga kapuso, meron kayong mga lessons na na-pick up sa mga love advice ni Papa Jack this afternoon. Pero syempre mga kapuso, marami pang balitang mainit mula sa Boracay. Ang ilang detalye sa napipintong muling pagpapakasal ni na Bong Revilla at Lani Mercado, revealed by the couple for the very first time. Narito po ang aming exclusive from Boracay. Senator Bong Revilla Jr. at Congresswoman Lani Mercado. Ibubunyag na ang mga detalye tungkol sa kanilang engranding 25th wedding anniversary. Tinutukan ng Showbiz Central ang mainit na istoryang ito mula mismo sa Boracay, kung saan nagpahinga nitong Holy Week ang mag-asawa at ang kanilang mga anak mula sa matinding preparasyon para sa nalalapit nilang renewal of vows. Bago kami umalis, may fitting na, inaayos, may food tasting na, inaayos na namin yung ilang mga bagay-bagay sa reception, yung nitty-gritty. Pero pagbalik ko, yung ilan sa mga bahagi, yung ilan sa mga natitira pang bahagi na hindi ko pa natatapos gawin. Ang gagawa ng gown, si Paul Cabral, is a close family friend. Ano pa ba? Yung Pati kay Senator, Barong po. Sa May 28, 2011 magaganap ang nasabing seremonya. Isang petsang nakamarka na sa buhay ng mag-asawa. Natupad din yung gusto namin na sa actual na araw namin isa-celebrate yung renewal of vows na. Yun nga lang, supposed to be sa States, no? Dito na sa Pilipinas. Mas, anyway, mas maganda na rin na dito. At the same time, makita na rin. Ngunit matapos ang tahimik nilang bakasyon sa Boracay, lilipad muli ang mag-asawa patungong Amerika
upang ipakita sa publiko ang ilang di pa nasisiwalat na detalye tungkol sa kanilang unang pagpapakasal noong 1986. Meron kaming kailangang magbalik tanaw. Ayan, magbabalik tanaw po kami sa lugar na kami unang-unang kinasal. Babalikan namin yun. Bibisitahin din namin kung saan kami nag-reception, yung mga Papakita yon sa actual wedding natin. Ito yung excitement on preparing it kasi ngayon hindi na yun. Actually, siya yung excited na excited. Si Joke. Kasi yung first tago, batang-bata pa kami noon. Secret talaga yun eh. Oo. Kaya talaga doon siya dinala sa Amerika. mortuary. Doon kami sa taas ng bundok. Di ba? Talagang tinago talaga. At saka ano yan, Kasi yung panahon na yun, sa mga action stars, pag nag-asawa ka, naapektuhan yung career mo. Nito, yung participants na, yung members na ng pamilya mo, yung mga anak mo na, yun yung kaibahan nito. Mas emotional ito. Tapos, ewan ko kasi we did this similar nung 1998, nung centennial wedding namin kasi church talaga yun nangyari. So, Catholic church yun. So, ito is something different naman. May touch pa rin ng non-sectarian church yung 1986 wedding kasi namin. Maliban sa selebrasyon ng 25 taon ng pagmamahalan, ipagpapasalamat rin nila ang pananatiling matibay ng kanilang buong pamilya. We are blessed that my father-in-law is there. My mom is still alive. Nandyan sila. They will be witnessing our 25th wedding anniversary. Maswerte kami at nandyan pa rin sila sa feeling namin. Imagine, di ba? Nakatagal ang 25 years. Sabi ko nga isa lang yan. Tiwala lang yan. Big accomplishment. A very big accomplishment which we will be sharing with all of you. Sa lahat ng unos. Wala daw ako nasabi, no? Sa lahat ng unos, tayo ay kumbaga nanalo at namayagpag. Ayan. With God's help. Basta sa pamilya nandoon ang tibay ng lahat. Tutukan, Sunshine Dizon, nanganak na! Exclusive, Jackie Rice, ipinakilala ang kanyang non-showbiz boyfriend. Mas close pa yata siya sa family ko. Yung kasama niya yung family ko kasi sa akin. At si Chris Bernal, live na live sa Don't Lie to Me. Susunod na sa Showbiz Central, ang init!